Higit pa tayo sa mapagtagumpay, di ba? Imagine mo, ang conqueror, ibig sabihin ng conqueror, no? Si Alexander the Great, conqueror yan eh. Ibig sabihin, kinonquer niya ang buong mundo, halos. Sabi ng Bible, higit ka pa sa conqueror. Higit ka pa sa mga nagtatagumpay. Bakit? Tapos na tayo eh. Dahil natin Jesus Christ tayo. Amen? So mga kapatid mo, napakaganda mo ng mga talata nito. Pagka may problema kayo, pagka nangihina pala ng palataya nyo, basta-basta nyo po yan. May-meditate nyo. Pag-problema specific nyo. Tapos paniwalaan nyo. Patunahan natin. Yun ang totoo eh. Kasi kung nasanay tayo doon sa pasalimutan, ako, yung meron ako, wala akong mag-aral, wala akong pera, wala akong connect, wala akong kilala, wala akong savings, wala akong business. Lahat wala ako. Pero meron ka isang bagay, kahit na wala ka lahat niyan, ay walang okay ka. Ano yung meron ka? Yung Diyos ka. Amen? Yan ang importante. Ano si George Mueller? Si George Mueller, kaya niya magpuro, mas matalino yun eh. Pero siyang alam na lengguwahe at the time. Kaya niya magpuro sa college, kasi graduate ka, college graduate. 7 language. Siguro ang French, kung hindi ko alam na, German, English, alam niya lahat yan. Pwede siya magpuro sa college. Hindi, kasi tinawag sila po yun na magpastor at magpakaya ng mga orphanage. Mga orphanage. Minsan, nagpapakaya siya ng 2,000, sabay-sabay. 3 times a day. Tapos pinapagiguan niya yan. May sabon yan. May mga damit yan. Pinapatira niya eh. Ginawa niya ng bahay. Hindi po siya nagpapalimos. Wala siyang business. Wala siyang connect. Hindi siya, wala siyang donors sa gobyerno. Oh. Imagine mo yan. Wala nang connect. Kaya na edukado siya, hindi na niya ginamit yun. Ang ginawa lang niya, walang palagyan. Kaya siguro tayo dito, hindi ka naman talagang edukado. Hindi ka naman malaking negosyado, makawala kang negosyo, makawala kang employment, malaking sahod, malaking executive, wala kang savings. Pero may Diyos din. May Diyos din. Di ba? Pwede mo yung palakasin ang iyong relasyon sa Kanya. Pag-bulig-bulig ka sa mga pangako niya. Magkaroon ka ng time hanggang sa mapagkakatuwa. Hanggang sa matulog. Kung konti-konti, natulog ko na magtuwala. Kasi gusto mo ng Panginoon ngayon na. Dapat pinalo mo yan, sinusulat mo. Para sa gano'n, yung mga pangakong nangyayaring sagot ng Panginoon sa mga dalangin mo, parang rin ay mga tambak. Parang tambak ng tambak. Kita mo na ang taas ng tambak ng mga panalangin sa sagot ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Taas ng pananampalataya mo. Kaya masasabi mo ngayon, kung ang Diyos ay kampi ko, sino ang naman sa akin? May problema ako na, wala akong pera, yes. May sakit ako naman. So, lalako ba sa akin wala akong pera? Lalako ba sa akin sakit na ito? Kung ang Diyos ang nakampi ko. Hindi ko pa pwede inapit sa Diyos yung aking karamdaman. Diba? Kasi nga ang mga tao, wala silang tambak eh. Wala silang pondo ng pananampalataya. Sabog-sabog ang pananampalataya na sa Diyos eh. Parang nakatsambak. Nakatsambak. Kasi bakit? Ang pananampalataya na din eh. May tiwala sa bangko, may konti pera, may pera, may tiwala sa business, may tiwala sa mga mag-anak, may tiwala kay doktor, may tiwala kay herbal, may tiwala. Diba yun? Hindi mong si doktor mo, ang swili mo. Diba? Dami yung tiwala sa ating mga payo ko yun. So, wala lahat dyan eh. Ba't hindi natin pala kasi yung natin tiwala sa Diyos? Ngayon, practical. Lakasin mo. Lalo na sa mga parang problemado ka. Sa mga parang problemado ka, doon yung plan. Wala kang pera. Okay naman, tulungan mo mag-tumapit sa iyo, hindi pa ito. Ayun. Mas maganda ka. Maganda ka lang sa kanya. Akala natin kasi, Panginoon, hindi ako ikilos, mamamatay ako. Yung mga akala mo lang, hindi ko mamamatay. Alam mo na, kung hindi ka makakaya ng isang oras, mamamatay ka na. Pupasting ka na, nakakalakas ka pa eh. Yung 2 oras kayo ginawa, 2 meal sa
araw, mamamatay ka na? Hindi pa rin. Malalaki ka na. Dalawang araw na hindi ka makain, mamamatay ka na. Yan, ang tubig naman dito, libre. Hindi ka pa rin mamamatay. Ako nagpasok ako noon, 5 araw. Hindi siya, nagpapasok na ako. Pero, ibig ko sabihin dito, may isang pamadaan tayo na kayo sa mga pagsulit, huwag tayo magpapanya. Kasi, yun nga, opportunity natin dumaan sa Diyos. Pamante na tayo. Di ba naalala niyo yung mga alagad ng kasama na si Jesus Christ sa bangko, sa bangka. Tapos bigla dumating yung lakas na hangin. Ipanik sila eh. Alis sila, pero kasama nila ang Panginoon. Kakampinan nila ang Diyos. Andiyan ang Diyos. Ang Diyos ko na pumanik. Ano ginagawa ng Panginoon? Tinutulugan niya niya itong bagyo. Eh sabi ko siyempre, hindi naman tayo Diyos. Pumanik tayo. Pero, unti-unti, dumating ang panahon na hindi ang mga alagad nun, pampanak na rin sila lalo sa libro ng Acts. Si Pablo, pinulong na siya. Si Pedro, pinulong siya. Sa Apit, pinulong siya. Tapos, pinalaya siya ng anghel. So, pumapapanak na rin sila. Sa mga susunod na panahon po, ang gusto ng Panginoon, ito yung sa verse 29, maging katulad na yung Jesus Christ. Saan? Sa pagiging magbate, sa pagiging tiwala natin sa Diyos. Amen? Katulad na kung nababago lang tayo Christian, talagang nagpapanik tayo, ay malipis pa yung ating pananampalataya, pero pagka marami tayong experience sa Diyos. Diba? Marami experience sa Panginoon, naliligtas kayo. Maliit na bagay. Unang-una yung impyerno. Diba? Malawa yung mga karamdaman, financial, alam natin, parang mamamatay na yata ako, parang wala na. Kasi kung may magka may bagyo, kala ko madilim eh. Magka may problema, dilim, di ba? Mamamatay dinaan lang ko rin. Okay, so, sa mga panahon pagsubok, pampano tayo. Gagawin mo lang yan sa mga pagsubukan. Kakainin mo yan. Sabi ni Diyos ko yata, pagkahalikilin. Huwag kayo matakot sa mga igante kasi sa 12 tiktik. So yung 10, negative ang kanilang report eh. Kasi pinapunta sila sa pinatingin ni Diyos na yata, si Diyos. Pinatingin niya yung Holy Voices, pinatingin niya yung mundong ako. So yung mga tiktik, yung mga spy, pumasok sila. 12 yan. Ngayon, ang pagbalik nila, puro negative ang sabi na, ang gaganda po ng mga alaman, ang pulong kapoy, mga ugwas, ang sagan. Kaso, alalalan ng mga igante. Sabi ni Olivia, sabi niya, okay mga pagkainan ng mga yan. Alam niyo, kung ganun pala tayo, yung problema kakainin. Alam niyo, anong pagkain na natin pala tayo? Para lumakas. Ang burger. Pagsubok. The more na marami kang pagsubok, marami kang reserve na kinakain para sa iyong pananampalataya. Sino ba yung walang problema rito? Awawa na kayo wala kang pagkain. Ang pagkain na nating pananampalataya ay yung mga pagsubok. Pero sinasabi ko dati dito sa inyo, huwag kayong mahanap ng pagsubok. Huwag yung sila sa Panginoon. Parang mahina yata ang pagsubok na pinili. Bakit nga naman mag-amot na namin? Ganito ako nalalagay. Okay? Kung ano mo binibigay ng Panginoon na yan, pagkain ng pananampalataya niya. Okay? Kaya sabi dito, kung ang Diyos ang nakapin natin, o ang nakapin. Sino o ano? Ano? Tao, sino, tao, ano, mga bagay-bagay, o subukan naman sa akin. Babasa mga sa dulo niya, kahit nakamatayan. Diba sa dulo? Siya yung hindi yung mga verse 10. Ako na dyan ito mga kakatay ko. Nagbubulay-bulay ko ito eh. Ang trabaho natin, ikitmasan yung trabaho, ay yung magpalakas tayo, manginahin tayo sa Panginoon. Kaya mga salita. At a-apply natin yan sa mga problema na dumarating sa atin. Diba, nag-devotion tayo. Tapos may problema ngayon. Macho. Yung mag-ibig sabihin, nag-devotion na wala ka ng problema. Hindi. Pag nag-devotion ka, nag-vendate ka sa Panginoon,
Susubok ka ng Panginoon sa mga pagsubok. Paglabas mo ngayon, pagtayo mo sa devotion mo, yan ang problema. Opportunity mo ngayon yan. Na kumain ka ng mga pagsubukan para lahat sa faith. Pag lumaki sa faith mo, ibang level ka na, no? Ibang isa, hindi ka na grade 1. Nag-grade 2 pa na. Pag grade 2 ka, ano susunod sa grade 2? Grade 3. Nag-level up ka. Hindi yung puro grade 1 ka lang kasi grade ka lang grade eh. Mahirap yung pupunta ko na sa grade 1. Wala nga nag-level up. Amen? Ito, nakakangalaman ito. Siya, Diyos Ama, na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Sagad na to. Sarili niyang anak, Jesus Christ, kundi binigay dahil sa ating lahat. He delivered Him to us all, for us all. Binigay niya sa ating lahat, sa atin si Jesus Christ ngayon. Siya ang ating nakampi, siya ang ating Savior, siya ang ating kaibigan, siya ang ating boss, siya ang ating provider, siya ang ating lahat, siya ang nag-sakripisyo para sa atin. Amen? Hindi binigay sa atin ang lahat. Ngayon sabi, ang sarili na niya, kung ibigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaya niyo po ba paniwalaan niya? Hindi sinasabi ng Bible na kaya niyo gawin yan. Ang tanong, kaya niyo po ba paniwalaan niya? Yes. Diba? Okay. Paniwalaan natin. O hindi niya. Kasi nasa atin na yung the best eh. Yung the best nasa atin eh. Ano na? Yung best. Meron ba magiging sa best? Meron ba bang best to the best? Wala, di ba? Best din eh. Ano yung mas bababa sa best? Better. Ano yung mas bababa sa better? Good. Kung ibigay yung best, hindi ba kailangan ko ibigay yung better o yung good? Eh, good lang naman yung hinihingi mo. Kaya nasabi, ibigay lang siya. Na, walang bayad. Kasi wala nang bayad ang binigay yung best. Sino yung the best? Jesus Christ. Ngayon, in-encourage tayo dito na humingi. Hindi parang hindi na sasabi, kayo naman, wala kayo pasalamat. Nasa inyo yung the best. Hinihingi nyo pa yung better. Hindi nyo masabi gano'n. Pero sabi, kung ibinigay yung the best, bakit hindi naman ibibigay yung lahat? Better, good. Ibibigay pa rin. Magpapalakas mo na pala na wala kaya natin? Yes. Mag-i-encourage mo sa ating manalangin? Yes. Kasi nag-i-encourage niya. Diba? Kung tayo ay kulang sa mga resources, kulang sa resources, hindi ka nakakaral, mahirap ang buhay mo, kulang ka sa connect. Yun ang magandang opportunity na dumigil ka sa Panginoon eh. Kasi wala ka na ng maaasahan eh. Kasi kung mayroong maaasahan ka pa, baka hindi ka nga mananalangin eh. Imagine mo hindi ka mali, meron siyang 10 million pesos kaya sa bako. Pag may sakit ba si Micah, okay, may problema sa Micah, sabi niya, Dali, magpapapipara ko, mananayin ka muna na. Diba? O iswipe mo itong aking card. Diba? Kasi pag kulang tayo sa resources, maganda yun. Sa kanilang banda. Kasi, wala tayong bang aasahan eh. Wala tayong bang aasahan. Isa na ang ating aasahan. Pag isa lang ang aasahan natin, yun ang gusto ng Diyos. Yung wala kang ibang inaasahan. Yung iba kasi, ano ko eh. Business, ako may business. Ako na kayaman, ako kailangan ako na ako. Kaibigan ko sa kayo. Okay ka sa palingin mo, okay yun sa palingin mo, kawawa ko. Pero yung kinakawawa mo ko, wala akong connect. Pero meron akong sabi, isa lang ang naitatak ko. Wala lahat yung mga naitatak. Ako ay sa Diyos. Amen? I-develop natin ngayon. I-develop natin yung paniniwala sa Diyos, sa mga pagsubok. Kung marami kang mga pagsubok, sa business mo, marami mga dapat mga due dates, sa mga bills mo, kulang-kulang, opportunity yan. Kailangan mag-uyat ka. Sa kakadalhin sa mga kailangan mo ito ay pag
pagmasdan natin, masama-sahin mo yan. Siya na hindi pinagkait ng kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat? Humihingi mo ba kayo? Sabi sa Santiago, wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Amen? Tapos pagkakakita kami naman, binigay. Ay, puro naman siya binigay. Ba't naman hindi? Humingi siya ikaw, hindi kayo humihingi. Wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Ngayon kung humihingi naman kayo, ginagamit niyo sa inyong sarili daya. Hindi doon kayo bibigyan. Dahil sa James po yun. So mga kapatid, nakakakalanda po nung talaga. Hanggang 33, tapos na tayo, God willing. Hanggang 39 yan. Okay, so i-exercise natin ang ating faith. Tapos, magtambak tayo. Pagka sinagot ka ng Panginoon, isulat mo yan. Parang tatambak ka. Matambak. Makikita mo yan. Sa isang taon, 2 taon, taas na tambak mo. Nagtambak na yan. Tambak yan na masagot ng Panginoon. Maganda, maganda. Natututo ka dyan. Tapos yung faith. Alam mo, ginagawa ko yan lagi. Nakarecord din.